Okay mga kaibigan, magandang araw, magandang umaga, magandang tanghali o anumang oras kayo inaabot itong ating pagsasaimpapawid ng Mararo at your service at gayon din napapakinggan po ninyo ito sa ating mga himpilan dito sa ating lalawigan sa 90.1 Yantok Mindoro at siyempre yan sa pamamagitan ni Ginoong Ariel Gonzaga. At syempre sa 96.9 The Bay FM San Jose. Kay Jerry Quebral naman po. At sa 99.3 The Bay FM Mamburao sa pamamagitan naman ni Romel Lawig. Ayan. Okay, so mga kaibigan, napapakinggan po ang probinsya. At napakahalaga ng pagkukwentuhan natin sapagkat meron pong bagong ordinansa na ipinasa ang Sangguniang Bayan ng San Jose. At ito ay may kaugnayan po dito sa ating mga traffic. Alam nyo naman, mga kaibigan, para sa makaalaman at kabatiran ng mga kababayan natin, ang San Jose ay ito ay highly urbanized town. So, sa Makatwid, napakaraming sasakyan dito, maraming mga establishmento. Ibig sabihin, pinaka-busy sa buong lalawigan. The most busiest town sa Occidental Mindoro. Kaya nga ito tinawag na rin na Center of Trade and Commerce. Sapagkat dito nga nakapaloob ang halos 20 mga o higit pa na mga bangko. Kasama na dito yung mga microfinancing bank. So marami. At dito rin mga kaibigan yung makikita yung mga universities. May dalawa tayo dito, mga schools like the Occidental Mindoro State College, which is university na So yan, Divine World College. So marami dito nakatambak sa San Jose ang talagang kumbaga yung mga opisina nga hinahanap din natin. Parang mas ito ng Kalapan. Kaya lang ito'y nananatiling munisipalidad pa rin. Pero kung ako, sabi nga ganyan, mas maganda pa maging munisipalidad lang muna kaysa yung San Juan City nga. Sabi nga sana, balik namin sa San Juan Municipality of San Juan O yung San Juan City sa Metro Manila. Gusto nilang bumalik sa pagiging municipal na lang kasi mas nakakakuha daw ng ayuda. Kasi pag sinabing city, sarili mo na yun. Para ka na isang probinsya din. Anyway, kasama po ng pag-unlad na yan, ay siyempre traffic dito talaga nagkakaroon na ng traffic at nagkakaroon na ng maraming sasakyan maraming sasakyan kaya pag pupunta kayo dito maraming sasakyan bagamat kung titingnan naman natin halos ito lang yung mga kalsada din dito pero gayon pa man ay talagang may pinaiiral sila rito na mga batas at isa na dito ay itong tinatawag natin yung mga gumagamit ng e-trike gumagamit ng e-trike, gumagamit ng yung mga pauso ngayon Kasi kapag ikaw ay dati puro motor mga motor ang ginagamit. Ngayon ay ginagamit yung mga e-trike na kasi medyo may kamahalan na rin ang pamasahe. Kung kaya-kaya mo rin lang naman bumili ng e-trike, bumili ka na lang, di ba? Para yun ang panghatid sundo. Anyway, sa bagay na yan, nagkaroon po ng ordinansa. Kasi may kwento ang isang konsyal na Konsyal Mercy Albaran, nung papunta daw siya ng Mamburao, ay muntik na siyang merong papunta o pabalik na, galing from Mamburao, papunta na nga sa San Jose, meron siyang muntik nang madisgrasya at ito ay kinasasangkutan ng isang e-trike na nagmamaneho bata, mga minor de edad. Kaya dito nagsulong sila ng isang ordinansa which is the 977 series of 2024 na yung regulating yung paggamit ng mga e-trike. At ngayon, nandito tayo dahil ang magpapatupad po nito ng batas na ito, siyempre, ang Occidental Mindoro San Jose Traffic Management Office na pinamumunuan po ng ating kaibigan dito na si Mr. Balyesa. Sir, pakilala muna kayo at batiin mo na yung ating mga kababayan na rin na nakikinig at nanonood sa mga oras na ito. Maraming salamat Kuya Mar. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng ating kaibigang Mararo sa kanya pong programa na At Your Service.
At syempre po sa ating mga kababayan ng Bayang Angat, sa pamumuno po ng ating mahal na Mayor, Attorney Ray Kahayan Ladaga, magandang umaga at ligtas pong umaga sa inyo lahat. So ako po si Jay Valiesa, ang Traffic Management Officer ng San Jose Traffic Management Office at tagapamuno po ng ating tanggapan. Yun, talaga na matagal ko siya nakasama nung panahon nung mga anong year ba tayo nagkasama noon? 2007, mga ganun. 2007. Sa ano ka noon? Sa treasurer, ano? Sa assessors. Treasurer. Accounting office. Accounting office. So, mga bata pa kami noon, alam niyo naman ngayon, bata pa rin kami. Batang isip pa lang. Batang isip na eh. Pumapalik na sa pagkaging batang isip, you know? So, dito sa mahirap pa maging hepe ng isang tanggapan. Pero yun mo, traffic yan eh, traffic management. Mahirap po na masaya. Mahirap dahil siyempre lahat ng problema na kakaharapin sa ating mga kalsada dahil ito po ay kabuuan ng San Jose. Oo. Pero masaya dahil along the way marami po tayong natututunan. Marami tayong nagiging kaibigan, marami tayong nakakasalamuha, marami tayong experience na alam niyo po yun, na nagagamit natin sa pang-araw-araw natin. Marami tayong natututunan. Yun po ang nakakatawa, Kuya Mar. Nakakaaway. Yung away po, awa ng Diyos ay napapasipay. Kasi yun po ang yun po yung kailangan natin. Kasi sa totoo lang, pag may mga nasisita na violator ang ating mga traffic law enforcement na tauhan ay parang naging parang naging ano po bang tawag dito? Yung defense mechanism na nila na sisitahin sila sa kabila ng pagsasita sa kanila ng maayos, ng may paggalang, ay galit po agad. Siyempre. Nabuli. So, kami naman ay trained na makipag-usap pa rin ng maayos at ipaliwanag sa kanila yung mga violation na nakomit nila, na may paliwanag sa kanila po ng maayos at maiuunawaan. Ay kami kasi maximum tolerance po talaga. Hindi kami pwedeng pumatol sa kanila, sa mga violators, pero syempre may hangganan po yan. At ano po ba yung hangganan? Syempre yun po ay kapag sumobra na yung pagsisigaw nyo o nakapagbitaw na kayo ng masasakit na salita at nakapanakit na kayo, ay may karampatang parusa rin naman po yan na kakaharapin nyo. Kaya yun nga po ang aking pinapaliwanag pag ako po ay nabibigyan ng pagkakataon, wag po nating pagsasalitaan na hindi maganda ang ating mga traffic law enforcers, makiusap po ng maayos, magpaliwanag po ng maayos. Napakabait naman po namin, sa tao lang, napakadali po namin kausap. At yun nga po, kung mauuwi naman sa pananakit po ng ating mga violators, sa ating mga traffic enforcers, ay direct assault po yan. So, maliwanag pong kaso yan. Ay, sana wag po tayong humantong sa mga ganyang pangyayari po. Ilan ba kayong traffic enforcer? Kami po lahat ay nasa 46 personnel ngayon po sa San Jose Traffic Management Office. Yes 46. Po. 46 po. Napakalaki ng bayan. Yes po, parang napakalaki. Hindi kayo sapat. Minamaximize na lang po namin yung mga personnel namin para sa dami po talagang dapat namin lagyan ng tropa, ay minamaximize na lang po namin. Kasi biruin mo, parang sa Barangay 4, which is yung palengke lang diyan nabubuhos na, no? More or less po, nasa 8 ang personals namin dyan, buong palengke. Sa buong palengke. Tapos yung the rest, kalat na. Nasa China Bank, nasa Novo, iba nasa schools, ganoon po. Kami naman po sa office, nagro-roving naman po kami. Ako po ay kasama yung mga organic po natin. Umaga at hapon po ay hindi po nakukumpleto ang araw natin. Hindi natin nalilibot ang ating mga lansangan. Karamitan ba sa mga nangyayari, bago natin talakay itong municipal number 977, ano mga kalimitan na nai-encounter ng ating mga traffic enforcer? Kadalasan po yung mga walang helmet. Helmet talaga. So yun nga po ang aking pakiusap din sa ating mga magulang meron na binilhan po natin ng mga motor ang ating mga anak. So mahal po natin yung mga anak natin. Pag-ingatan po natin, pagsuotin po sana natin sila ng helmet at yun po ang nasa batas.
Pangalawa po, para po sa kanila yan, sa kakaligtasan po nila. At syempre, pangatlo po ay, alam niyo naman po ang disgrasya, hindi po natin masasabi kung kailan darating. Yung simpleng pagsakay na lang po ng motor, maaari po tayong ma-balance. So, napakalaking bagay po, yung naka-helmet po tayo. Kaya lagi po, ako po yung nakikiusap sa ating mga magulang. Wala naman po sa estado yan, mahirap o mayaman, parehas naman po natin pinapatupad yan. So sana po, mabigyan po natin at mapagsuot ng maayos na helmet ang ating po mga anak. Kasi biruin mo nagmo-monitor ako ng minsan ng palagi na sa isang araw mayroon ako naririnig na pakiresponde nandoon sa ganitong lugar, motor, ay basag yung bungo, gano'n, na hindi naka-helmet. Yes po, yes po. Lahat po, naka-helmet man, ay substandard, basag, dahil sa bilis magpatakbo rin, yung mga speed limit ba, yung yabang, yun ang mga yun tapos marami pa, pero how about yung yung mga ganyang nangyayari, hinuhuli ba niyo? Wala kayong kasi, wala kayo yung speed meter ba tawag doon? Speed gun po. Speed gun. So ngayon po, wala pa po kami speed gun. So, hindi kasi natin, alam niyo naman ating mga kababayan, ay may mga pagka-abogado yan. Talaga. Magaling mga lastas. Kaya hanggat di natin mapuprove sa kanila na ganito yung speed, yes po, ay mahirap po natin silang mahuli. Kasi kayo, sinasanay kayo sa, ito pag ganito ang bilis, tansya mo na yan. Apo. Yan ang tansya mo. Ako yes yung rider. Yes po. Hindi yan ang tansya ko. Ito ang tansya ko. Di ba? Ganun. So alam natin, pagdating sa lansangan, maraming pilosopo. Yes po. At isa na rin. Di ba? Naranas natin yan. Kung minsan, magagalit ka. So marami. Ang sikreto lagi, kalmado ka lang. Yun po. Aging kalmado. Kalmado. Pagka nakagalit. So yun, mga kalimitan, puro mga no helmet. Kadalasan po. How about the open muffler? Yung open muffler po, kung kayo, nagkakandak po kami ng operation, kung makikita niyo po sana yung aming stock room sa likod, ay po halos puno na po talaga ng muffler na nakukumpiska. Yan po ay meron po tayong ordinansa na Municipal Ordinance 955 na yun nga nagpo-prohibit nga po yung paggamit ng mga open muffler o kaya po yung modified muffler. So, yan naman po ay tugon ng ating munisipyo sa dami ng reklamo mula sa ating mga kababayan na talagang masakit na ang tenga sa ingay po ng mga tambutso nitong mga ating mga motorista, po. So, ang ginagawa po namin diyan ay nakalagay rin naman po sa ating ordinansa na upon apprehension, titigitan po at i-impound yung motor ng violator at hindi po pwedeng i-release ang kanyang motor hanggat hindi po napapalitan ng matinong muffler. So pwede pala halimbawa na-impound ngayon, itong oras na rin ito, pwede mo rin kunin kung lalagyan pa. May pamalit po siya muffler. Yes po. Hindi no pala ganong mahigpit, no? Manuwag kasi biruin mo, kapag napalitan mo. Yes po. At saka syempre po, may corresponding ticket po yun. At saka po yung, yes po, yung muffler po na yan ay pinapapukpok po namin sa may-ari ng para hindi na po pakinabangan. Doon sa nabanggit mong ordinance number 955 ba yun? Kasama rin ba dito yung mga selling? Yes po. Yung selling, manufacturing, kasama po yan. So dito ba aware yung ating mga manufacturer na bawal kayo? Bawal na po. Yes po. Alam po nila. So hindi na sila pwede Hindi na rin po sila pwede magbenta o gumawa. Pero may ginagawa ang mga riders paano maging open muffler yung open pipe? Parang may tinatanggal May tinatanggal. Tawag po doon yung kalkal. Kinakalkal po nila yung loob para maging maingay. Maganda po sa tenga yata po nila yun yung ganung tunog. Hindi ako bilang senior citizen. Yes po. Hindi, kahit bata ho. Talaga naman. Yung sanggol, di ba? Oo. Talaga nakaka-perwisyo yung mga panahon po natin na siyempre pagod tayo sa trabaho tapos magpapahinga sa bahay, tanghali o kaya pagdating ng gabi biglang may bibirit na motor na naka-open muffler. Talaga pong nakakapanggigil rin naman talaga. Pwede ba yung citizen magsabi na text itong motor na ito dito sa amin pwede ba yun? Actually ho, open muffler dito. Ang kagandahan po sana, ang barangay na po sana mag-step up pagdating po sa ganyan. Meron naman po kasi tayong
ordinance na Municipal Ordinance 780 o yun po yung deputization po ng ating mga barangay kapitan, barangay kagawad, chief tanod and tanods as traffic enforcers po. Parang apat yata sila dyan eh. Ay, hindi ako nakakamali. 4 o 5 mga na barangay captain. Na barangay captain, di kagawad, chief tanod. So, pwede po silang deputize sila actually dahil po sa ordinansa na pero to. kailangan na mag-training. Yun lang, kumbaga konting seminar. Background lang din na ipapatupad po nila mga batas. Opo. Pero dapat pala talaga sa barangay. Sana po, kasi nga po... paano? Anong nangyayari? May nakipag-coordinate ka rin ba kayo sa mga barangay? Actually, nakikipag-coordinate po kami. At ang isa pong masipag magpatupad po dyan ng ordinansa na yan ay ang Barangay Monteclaro. Talaga pong nanguhuli sila. Yes po. Monteclaro is outside ng proper town. Proper po, yes po. Tayo Makikita niyo po pagpasok sa kanilang barangay, may mga signages na po na bawal nga po yung open muffler at talagang si Kapitan po Bermudez ay talagang nanguhuli po ng mga open muffler. Pero dito sa mga barangay, dito sa mga malalaki, wala ka. Alam ko naman nagtatrabaho sila gaya po ang Barangay Labangan. Ang alam ko po. Isa pa, Mapaya. Mapaya, yes po. Yan po. Takot yatang mareklamo eh. Hindi naman basta meron naman po tayong batas na sinusunod at lalo at hindi naman tayo nagmamalabi sa ating pagtupad ay wala rin naman po siguro tayo para ikatakot. Oo nga naman. Yes po. Meron kinatatakot, malapit na eleksyon. And then, kami ho naman yung trabaho lang. Yes, so, yung mga kapitan, yung mga barangay official. Huwag mo kami isabag, Mr. Valdez, dahil malapit na eleksyon. Yan ang talo eh. Siguro naman ay mas maraming matutuwang mga kababarangay nila at kababayan kapag pinatupad po nila yan. Ayun nga po kasi, hinihingi rin din po namin ang inyong tulong ng mga barangay kapitan. Kasi nga po, hindi naman namin kayang bantayan ang lahat ng kalsada natin sa lahat ng oras dahil napakalaki po talaga nitong Bating Bayan. So ako po ay lumalapit sa inyo na matulungan din po kami na ma-implementa itong mga municipal ordinance po natin tungkol sa mga batas trapiko para mapanatili po nating ligtas at maayos po ang daloy ng trapiko dito sa ating bayan. Okay, puntahan na natin ito, isa sa mahalaga mga kaibigan, itong Municipal Ordinance 977. Ito, bago rin niyang natanggap yung yung ordinansa. Dahil ito yung municipal ordinance, siyempre magpapatupad nito ay ang kanilang tanggapan, ang pulisya at siyempre yung mga traffic management office, sila mag-aano nito, yung sinasabing regulating the use of light electric vehicles within the municipality of San Jose Occidental, Mindoro, providing by guidelines and imposing penalties for violation thereof. So marami mga whereas ito. Pero tutumbukin namin ngayon dito, yung iisa-isahin namin yung mga bagay na ito. So, sa nabanggit na yung section 3, nakalagay dito, puntahan natin muna yung section 3. Na nakalagay dito, this ordinance apply all operators, drivers, dealers, manufacturers, assemblers, importers, builders, owners of the light electric vehicles. So, ibig sabihin nito, lahat ng mga nagtitinda dito, mga ganon. Ano pa ito? Yun po. So, minamandate din po ng batas na to ang ating mga dealers, manufacturers na nandito sa ating bayan na tulungan din nila yung mga buyers po nila, yung ang bumantawag dito, buyers po ng kanilang mga na matulungan kung paano maiparehistro yung kanilang mga electric vehicles. Kasi kasama ka dyan sa sa ginagawa yung ordinance, kasama kayo. Yes po. So ano pa ang dyan? Yun naman po, napagkasunduan na mai-provide kasi nga po, so paano po ba i-rehistro? So may requirements po ang ating LTO na hindi ko lang po masyado kabisado, pero yung mga requirements po nila ay manggagaling po kasi dun sa seller, sa dealer. Sa dealer-seller. Yes po, kaya malaki pong ang parte na gagampanan po dito ng ating mga seller and tawag po rito, dealers po. Dealers, so mga manufacturers. Parang ganito na lalabas yan. Pag ako bumili, kailangan po may katunayan. Ikaw yung seller. Bibili ako nitong unit na to.
So doon, nandoon na kaagad yung yung application, registro. Kukunin mo lahat yung mga kailangan. Yes po, yes po. Ikaw ang magpo-provide sa akin, no? Yes po, yung dealer po, yes po. So kapag wala kang binigay sa akin, So more or less po, mahirapan yung ating buyer na may parehistro yung kanyang at may electric violation vehicle. agad. May violation po. May Yes po. violation yung seller. Yes po. And so ganun pala. No? So tandaan ninyo mga kaibigan, mga giliw na taga-subaybay, pag bibili kayo, ay dapat ay May proof na ito po ay nabili nyo at galing po ito sa ganitong dealer, o kung sa tao man, meron pong kasulatan o kasunduan, o siguro nga po yung deed of sale. deed of sale. Yes po. Ito mga proseso, hindi basta-basta hindi basta-basta na kukunin niyo na lang 'yan. Kuya Mark, gusto ko lang din po sana linawin na ang nakapaloob po dito sa ating Municipal Ordinance 977 ay light electric vehicles po. Oo nga pala, ito yan. Tatanungin ko talaga yan, yung kasi marami tayo dito nakikita na sabi natin e-trike, meron may 3 gulong, may 4 gulong. Tapos, paano? How do you consider them? Yes po. Base po rito sa definition of terms po ng ating sa section 2 po ng ating ordinansa, ang light electric vehicles po ay refers to electric vehicles and battery electric vehicles such as electric scooters, electric bicycles, electric personal transport, and other similar vehicles weighing less than 50 kilograms. Ibig sabihin, and below 50 pababa po. So, more or less po, yan po yung mga scooter lang po talaga na maliliit, na dadalawa lang ang gulong. gulong. Yan naman po ay nakapaloob sa ito po ay in accordance with the provisions of Republic Act number 4136, also known as the Land Transportation and Traffic Code, and the LTO Memorandum Circular number VDM 2024-2637. So hindi sakop ito yung mga nakikita natin meron na malalaki po. Malalaki. Yes po, yes po. Meron pa isang Tora ba yun? Hindi. Parang meron pong chariot na na electric vehicle na rin Apo, hindi po siya Hindi kuryente. Oo, ginagamitan ng battery. Apo. So hindi kasama ito. Hindi po siya kasama. Okay, so maluwag din pala sila makakapag lakbay. Ngayon po kasi tayo po kasi kaya tayo nakagawa ng mga municipal ordinance ay ito po ay nakapailalim naman sa mga national law. So sa ngayon po kasi ay yun pa lang po ang meron din ng ating national ang LTO, yung Memorandum Circular number ito nga po VDM 2024-2637. So yun pa lang din po ang nakapaloob sa memorandum po niyan. Sa section iba yun na lahat yung drivers na dapat merong driver's license na. Yes po, yes po. Sa section 4 po, letter D, the driver must be a bearer of a valid driver's license. So hindi po pwede yung walang driver's license totally, at hindi rin po pwede yung student license lang ang gamit. Dahil ang student permit po ay hindi po yan lisensya. Yes po. Kung halimbawa naman po tayo ay hindi maiwasan na magmaneho, yung ating mga may hawak na student permit, kailangan po sila may kasama na professional driver's license. So ngayon, huhulihin pa rin sila. Huhulihin. Paparahin po, para lang po naman may check. So, yun naman po yan. Upon checking po, siyempre, hanapin po muna natin kung may driver's license. So, kung wala, violation. So, next po yun, titignan po natin kung naka-register po yung kanyang electric vehicle. So, kung hindi, ay kukumpiskahin. Yun po yung ang impoundment po kasi ay nasa third offense po na yung impoundment of unit. So, yung first offense po ay may ticket po siya na 1.5 sa unregistered po ito. Hindi pa po kasama rito yung driving without license, which is 2.5 po. Tapos ibig sabihin kung unregistered, 1.5. 1.5 po. Tapos plus without driver's license, 2.5 po yun. Kasi meron po kasi tayong municipal ordinance na nakahiwalay po yung violation ng driving without license. So doon naman po papasok yung pagdadrive po na walang lisensya. Liwanagin natin to So kapag ganun pala, kapag wala pang rehistro, hindi nakarehistro ang inyong mga e-bike o tri-bike o whatsoever,
ay may violation agad, 1.5. Yes po, 1.5. Eh ngayon, kung wala kang lisensya, ay Ah, 2.5. plus 2.5 po kasi meron po tayong municipal ordinance sa 841 na ito naman po, nakapaloob doon na kapag walang driver's license ang isang driver ay managot po siya sa magkakatikit po siya ng sa halagang 2.5 po. Paano ito? Yung mga four wheels na electric and na battery operated na mga sasakyan, nakalagay diyan kailangan mag-wear ng helmet, no? How do you consider this? Doon lang ba sa binabanggit mo kanina na doon lang sa 50 kilograms below i-apply or i-apply din dapat sa lahat ng electric vehicles? Actually po, ang pagsusuot po kasi ng helmet, yan po ay kapag tayo ay naka two-wheel lang po ang gamit natin na sasakyan. So, intended po yan sa mga motorcycles, sa mga scooters. So, yun po kailangan po nila mag-helmet. Pero doon sa hindi naman na po yan. Kasi apat na po yung gulong niya. Tsaka meron din po yung tatlo nga po yung yung gulong na electric vehicles. Pero merong ganito apat ang gulong pero naka-helmet. Yung mga ginagamit ng mga pang-sports. Opo. Diba? All-terrain vehicles naman po yung tawag doon. ATVs. Ngayon, kung ganyan, kasi ito mga light vehicles din ito kung consider natin Kapag ito talaga na sumapit nga lang talagang yubi ito. Yes po. Kaya malaking... Di ba natin pwedeng i-consider na dapat mag-helmet din kayo? For personal protection po, mas maganda po talaga naka-helmet. Yun po ang masabi ko. Kaya lang, tatawa na naman sila. Dahil, yun nga po. alam mo naman, ang ating mga pilosopo yan. Kumbaga, mga pilosoper. Wag na yung pilosopo. Philosopher po. Philosopher. Para medyo magandang pakinggan. Mataas na antas na pagiging pilosopo. Okay. So, kasi biruin mo kapag ka nagsuot ka ng helmet tapos naka-electric vehicles ka ng 4 wheels naman o kaya 3 wheels, so sabi mo, tanga-tanga ayaw natin masabihan ng gano'n. Yes po. Pag na-disgrasya naman, iyak. Kasi hindi kayo nag-helmet Pupost sa Facebook yung yung GCash number na himingi ng tulong. Tapos ipupunta sa politiko pag hindi na pagbigyan, Brad. Hindi mo boto. Hindi ka maboto. yun ang sukli ang bihira talaga ayun nga po, sana sa ating mga magulang, maging aware po tayo na yung mga anak po natin, wag na po natin hayaan na magmaneho ng walang helmet. Na mapakalaking tulong po sa kaligtasan po nila yan. Oo. Pag yung sa highway, ito ito na, nagiging problema dyan sa highway. At minsan narinig ko dito, diniscuss ninyo yan doon sa hearing, habang dinidinig yung ordinansa number 977 na yan. Paano daw yung yung gumagamit ng mga motor, yung mga dapat nasa outermost lane, slow moving vehicles, dapat dito sa outermost light lane. Yung nasa kanan, sa dulo. So, yun nga po, meron po tayong municipal ordinance about po dyan sa mga slow-moving vehicle natin na dapat po ang gagamitin lang nila yung outermost right lane. So, yan po ay nakapaloob sa ating municipal ordinance number 895. Yes po. Yun nga lang po, may mga lagay po kami mga signages dyan sa Mang-Ipe, sa Central, dito po sa kanto ng Labangan sa Valiant, dito po sa May Mapaya, dito rin po sa May Murta. So, pagdating naman po sa information dissemination, hindi naman po kami nagkukulang. Yun nga lang po, dahil sa laki nga po ng ating bayan at hindi nga naman po sa lahat ng oras ay kaya namin bantayan ng ating mga lansangan, ay marami po talaga sumusuway sa ordinansa na yan. Pag kami po nag-conduct ng checkpoint, makikita nyo po lahat ng motorista, sumusunod naman. Yun nga lang po, pag lagpas po sa aming checkpoint, makikita mo po, bumabalik na po ulit sila doon sa gitna. So, talagang minsan po, talagang nasasabi na lang namin sa sarili namin, ang may problema na talaga po yung ating mga motorista. Masyado, wala pong disiplina. Yung pong batas po na yan ay ginawa para din po sa kaligtasan po ng ating mga motorista, hindi po yan para sa amin.
dahil nga po, kung mabagal po ang takbo natin, ang gamit po natin ay tricycle o motorbike Oo. at nasa gitna po tayo na dumadaan naman yung ating mga malalaking sasakyan, gaya ng mga four wheels, Yes. mga trucks, na Yes. mabibilis po ang takbo. Oo. So, kayo lang po ang iniingatan dyan, tayo lang po mga motorista. Sana po yung mga ganong simpleng batas ay nasusunod naman po sana natin. Naalala ko yan, nagmamaneho ka. Nagmamaneho na biglang may tricycle na nasa unahan o motor. Pag nakita kong siya gumilid, nagkanan, nag-giveaway, nasasabi ko sa sarili ko, ang driver na ito ay disiplinado, nag-seminar, Yes po, yes po. tapos alam niya yung batas. Batas, yes po. Yeah. Saka may kababaang loob. May kababaang So, loob. may disiplinado eh. Okay. Pag yung isa namang motor, ayaw tumingi, ayaw umalis. At gano'n, alam niya naman fast lane yun. Binisinahan mo na. Okay, hindi mo na binisinahan. Nakikita ka natin yun. Masasabi mo lang, hindi nag-seminar Hindi. to. Matigas ang ulo. Actually po, may one time, nasa may district po kami. Nagkanda nga po kami ng operation para dyan po sa ating ordinansa na 895. Maniwala po kayo, paglampas sa aming checkpoint, nakagita na po siya uli. Oo. So, kumbaga, di ba, parang bastusan na po yung ginawa. Hinabol po namin yan. Nakakalungkot man, pero di ba, ganun katitigas po ang ulo ng ating mga motorista. Hindi naman po sa nila lahat, pero napakarami po talaga. Mabibilang lang, Diyos ko po. Paano lulusot-lulusot, Ano, mga ngatwiran. yan po yung kasabihan na, na pag wala ang mga pusa, naglalaro ang mga daga. Pag tinikita naman ang dyan, pag tinikita mo kamot at todo. Todo hingi ho ng dispensa. At hindi na raw po ulit. Pero nung hindi pa tinitikita, Nako, wala po talaga. talaga mag-astig no? Astig po, oo. Kilala ko si ganito, Ah. mga ganun no? Ganyan mga nag-name dropping. Nag-name dropping. Siguro po, baka yung mga bakal po siguro nila ang magbabayad ng ticket nila. Kaya nila binabanggit. Kapag sinabi, nagiging pagbabiolate tuloy yung mga bata. Ganun no? Kaya wala pang bayad. Huwag ka, kapag ganyan, kung wala kang pambayad, huwag kang magmaneho na mayabang. Di ba? Sumunod po tayo sa batas trapiko po. Oo. Alam niyo po ang mga maiingat magmaneho? Yung mga walang lisensya. Opo. Kasi ayaw nilang mahuli. Ayaw nilang malaman na wala silang driver's license. Kaya sila po yung isa sa pinakamaiingat sa nakikita po namin. Yun naman, Sa obserbasyon namin. Kaya kung minsan ako nakikita ko nga pagka nagkaroon ng checkpoint, sabi ko, bakit malayo ako, no? Hindi ko pa nadadaan ng check. Bakit kaya puro mga naka-standby itong mga motor? Pati yung mga four wheels, ganun. Nung malampas ako, kaya pala, merong checkpoint. May checkpoint po. May checkpoint. Actually po, pag PNP po at saka kami po ang nag-checkpoint, kahit nakahinto ko kayo, pwede po kayo sitahin ng ating PNP personnel. Kasi nga po, ang pagkandak po kanila ng checkpoint ay sa Oplan Sita. Oo. Yun po ang pinagkakaiba sa LTO. Ang LTO po kasi sa moving vehicles lang. Pag huminto, hindi na pwede lapitan. Pero dapat yung huminto na yun, kaduda-duda yun. Yes po. Kaya yun po ang ginagawa ng ating mga kapulisan kasi po parte ng trabaho nila. At Oplan Sita po yung kanilang pinapatupad. Oo. Halimbawa, kahit malayo ka, biglang tumigil ka, kahit hindi ka tumasa, pwedeng puntahan yun, Pwedeng diba? puntahan po ng ating Bakit ka kapulisan. tumigil? May baril ka ba? Yes Meron po, kang yes mga po. ganon? Yes po. Yung pala, So, yan ang kaibahan sa Oplan Sita at saka sa Oplan ng LTO po. Yes po. Oo, yung sa mga traffic. Ang tinitingnan lang naman niya kung ikaw ay may lisensya at may Rehistro, rehistro. yes Kasi po. iniingatan yung mga kidnap tuloy. Kwan po, yung carnap. Actually po, one time nakahuli po kami ng carnapper. Kasama po yung motor na kinarnap. Diyan po sa OMSC Labangan. That time, meron po tayong personnel dun po na nakadeploy. May dumaang motor at dahil nga po yung motor na kinarnap ay nakapost po sa Facebook, na nalaman po ng ating mga personnel na yung pong motor na yon ay carnap. At actually po kasi yung picture nung mga carnappers ay yun pa rin yung suot nila na damit. Okay. After ilang days na. Kaya madali po namin nakilala. So, yun po. May, actually sa totoo lang, pasintabi may mga amoy na yung mga bata.
So mga taga-Sablayan po yung mga yon at nahuli ho natin at na-turn over naman po sa proper authority sa bayan po ng Sablayan. O kaya dapat malaking tulong ang ano, no? Malaking tulong ang komunidad, no? Yes po, yes po. Malaking tulong. Kasi hindi nyo na malalaman yan. Kasi sa inyo, mayroon kayo na nakikita ko, may mga radyo Radyo kayo. po, yes po. Pagka may nakita dito, mabilis. Iraradyo po namin, yes po. Ikakalat agad sa lahat ng traffic enforcer. Ano? Pero wala ba kayong babalak magdagdag ng mga traffic enforcer? Siyempre po, makakasagot po niya ng ating HR kasi po sila naman nagbibigay sa atin ng personnel. Tsaka yung budget. Po, yung budget. Yun nga po, gaya po nga sabi ko kanina, although 46 lang kami at napakalaki ng ating bayan, ay minamaximize po natin yung ating mga personnel. Yung kung ang nilalagyan po natin ng ating mga enforcers ay yung mga malalaking kalsada po talaga at mga busy roads po natin. So, ito no, ano na natin, wrap up tayo no, doon sa tinutukan natin yung 977 na bagong ordinansa po ito mga kaibigan, ano ho, na dapat nating naintindihan, maunawaan. So nasa iyong pagkakataon, yung mga dapat pang maipaliwanag tungkol dito sa 977 ito. Nasa iyong pagkakataon, Mr. Vallesa. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Yun nga po, tungkol po rito sa ating Municipal Ordinance 977. So, ang amin lamang po namang tagubilin sa araw-araw ay sundin po natin kung ano yung nasa batas po. At naipasa nga po itong ordinansa patungkol po sa ating mga electric vehicles, yung mga motor po, scooters, ay tumalima po tayo para wala po tayo maging problema sa kalsada. At hindi lang din naman po yan sa ating Municipal Ordinance 977, siyempre lahat na rin po ng ating mga ordinansa sa trapiko dito po sa ating bayan ay sana po ay igalang at respeto po at sundin po ng ating mga motorista. Sa lahat po, kagaya po ng sabi ko kanina sa ating mga magulang, gabayan po natin ng maayos ang ating mga anak na mga nagbumotor at mapangaralan po sila, mabigyan ng tamang proteksyon sa katawan, gaya po ng pagsusuot ng helmet at gaya po ng sabi ko, yan po ay para po sa kaligtasan nila. Kami po ay tagapagpatupad lamang ng ating mga ordinansa at batas trapiko. Muli po, ligtas na umaga po sa ating lahat at maraming salamat po. Okay, muli po mga kaibigan, dito ang inyong kapaningkod. Maraming salamat. Maraming salamat po, Kuya Mar. At sa inyo na, maraming salamat po sa lahat ng tumutok dito sa ating programa nito, Marraro at your service. At sa mga nakinig sa kanilang mga radyo, maraming salamat po. So hanggang sa muli, tandaan po natin nito, no? Huwag natin kalimutan ang pinakamakapangyarihan pa rin sa balat ng lupa at sa buong universe ang ating Panginoong Diyos na lumikha. Vox Populi Vox Dei, ang tinig ng tao ay tinig ng Diyos. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Bye-bye.